Maraming nagtatanong na pag naggupit ka ng puti at naghahalo sa itim ay parang uka-uka. Ganun talaga. Kasi kailangan mo rin talagang i-sessioning yan. Yung iba kasi hindi na sinesessioning kasi talagang sabi nga nila kahit i-sessioning mo daw yan, parang uka-uka. Pero sabi nga bigyan din natin ng magandang gupit yung kahit sabihin mong naghahalo yung puti sa itim. Madalas, 'pag ganito ay talagang linilibre ko na magkulay ng dark brown para naman kahit konti, siyempre makalibre naman ang ating customer. Yun nga lang minsan kasi hindi ko talaga ginagawa yung manlibre ng kulay kasi nga na minsan may matiyempuhan tayo na medyo sensitive ang kanilang skin kasi may nangyari na nga na ganyan. Pero yun ay sinabihan na rin naman na may allergic daw siya sa kulay. Pero nagtry na lang din para nga masubukan kung ano bang gamot yung allergic sa kanya. Pero sa mga baguhan ha, ano lang to, warning lang ha. Ibig sabihin wag na wag kayong magta-try. Pag sinabi ng customer na may allergic siya sa kulay o anything na nasubukan niya na rin, wag yun nang ipilit. Pero kasi sa naging customer ko noon, ay sabi niya yung sa shampoo na black lang daw na ginamit niya. Pero dati naman daw gumagamit siya ng tinitimpla kagaya ng ginagawa natin sa salon. So hindi naman daw siya allergic. Pero trinay na rin namin na gawin. So hindi naman, okay naman. Pero minsan kasi may mga allergic talaga sa pangkulay ang skin ng mga alam mo na yung may mga edad kaya hinay-hinay lang din sa pagkukulay. Kahit sabi mong gusto mo silang kulayan pero wag na wag kasi mas malaking problema yung mangyayari kung kukulayan mo sila ng sapilitan. Kahit gusto nila o gusto mo, tapos biglang may allergic pala sila. Pero minsan itinetry din pagkagaya ko, tinatry ko siya sa batok o tatampian ko lang siya ng color para mga 30 minutes o 20 minutes ay wala naman reaction. Pwede kaso nga lang utay-utay, baka kasi biglang mabigla, meron pala, ganon. Tip ni Kagunteng, wag basta-basta magkukulay. Hintayin nyo munang mag-testing muna kayo ng malapit sa anit or kulayan nyo lang yung pinakabatok ng konti. Pag walang reaction, okay na yon. Pag kumulay, okay na. Tapos dito sa customer ko, ginagawa ko muna ay tinitrim ko muna yung mahaba niyang buhok at bago ko siya putulan ng gunting. So, tinitrim-trim ko lang siya, sinesectioning ko siya para maging pantay. Kasi tinanong ko rin naman si nanay kung magpapakulay kasi syempre para mailibre rin natin. Ang problema ay nagkukulay daw sila ng kanila. Pero mas maganda na rin yun kasi wag mo nga habulin yung kikitain kasi pag ganyan ang mangyayari ay pipilitin mo yung sarili mong kulayan tapos nagkaroon na problema, kawawa ka. Kaya sabi nga sa mga hairdresser o barbero, hinay-hinay lang at wag masyadong suga pa o magpalamang doon sa kikitain. Marami naman tayong kinikita at alam nyo yan mga kagunteng at kailangan din natin syempre kumita pero hinay-hinay lang. At yan makikita mo, sinesessioning ko siya at trimmer ang ginagamit ko, thinner scissor ba. Iniiklian ko muna siya para doon sa baba ay mag-blend lang siya ng manipis. Tapos maya-maya ay guguntingin ko na siya ng gunting para doon sa pagbabawas sa mga mahaba. Para in case na gupitan mo siya, hindi makapal. Para hindi rin magparang uka-uka. Kaya sabi ko nga sa inyo, ayusin natin yung gawa. Kahit sa mata nila na hindi naman tayo marunong o hindi tayo magaling kasi iba sila Pero sa mga customer natin na pabalik-balik, at sinasabi nga nilang napakaganda ng gupit natin, okay na yon. Pero sa mga nagiging basher, alam nyo na,
hayaan na natin sila. At least ang mga customer natin ay pabalik-balik. At kung nakarating ka sa video ito at nagustuhan mo ang aking video, paki-like and share naman. Maraming salamat sa inyo mga kagunting ko, sa mga sumusuporta. At ayan na nga po ang final look ni Nanay, di ba? Kaya maraming salamat sa inyo mga kagunting. Thank you at maraming salamat. Thank you. Bye-bye.